إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at nagpapakupkop tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagtigaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo, na Kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, nagtagumpay ang mga may pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah ta'ala sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa hajatul bashari ila rusul. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ay ang pangangailangan ng tao sa mga sugo. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakamaawain sa Kanyang mga nilalang. Siya ay napakamaawain sa Kanyang mga alipin. Kaya nga, isa sa nagpapatunay dito ay nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sugo na siyang gagabay sa sangkatauhan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tungkol sa ganitong usapin. Sabi niya, ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. والطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا
هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، والضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نوره، والروح إلى حياتها. وأي ضرورة وحاجة فردت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. Anong ibig sabihin? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pahayag ni Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, sabi niya, mula rito, ibig sabihin sa ganitong usapin, ay mauunawaan mo na ang pangangailangan ng alipin ng Allah na higit sa anumang pangangailangan ay ang makilala ang sugo. Marami tayong pangangailangan bilang mga tao, pero ang pinaka-importante at pinaka-malaking pangangailangan mo ay makilala mo ang sugo ng Allah na ipinadala sa iyo para ikaw ay gabayan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Adam ang unang tao na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tayong lahat ay nanggaling kay Propeta Adam. May mga nagsasabi ng mga ulama na siya ay propeta at hindi sugo, pero mayroon ding nagsasabi na siya ang unang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayunpaman, ang propeta at sugo ay halos walang pinagkaiba ang kanilang tungkulin. Sila ay gumagabay sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga si Propeta Adam ay ginagabayan niya yung kanyang mga anak. Ano ang mangyayari kung walang gabay sa tao? Kaya nung namatay si Propeta Adam, ay nandoon naman yung kanyang anak na si Propeta Sheth, at pagkatapos ay si Propeta Idris, at pagkatapos ay si Propeta Noah, at dumating na rin si Propeta Ibrahim o Abraham, at si Ismail at si Ishaq, at yung mga propeta ng Banu Israel o ng angkan ni Israel, at ang propeta na lumitaw sa lahi ni Propeta Ismail na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, napakarami ng mga sugo at propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang henerasyon, sa layunin na na gabayan ang mga tao sa tamang pananampalataya para mabuhay sila sa mundo na guided, at ang prinsipyong kanilang pinangahawakan, ang kanilang basihan ng tama at mali ay ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang trabaho ng mga sugo at propeta. Kaya sa lahat ng pangangailangan ng tao, ang pinakamahalaga at pinakamalaking pangangailangan niya ay ang makilala niya ang kanyang sugo. At itong huling umma na ito, ang sugo na ipinadala dito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa panahon natin, ang dapat nating kinikilala na sugo na ipinadala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung ikaw ay nabubuhay sa ganitong panahon at hindi mo nakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya pala ang sugo na ipinadala sa iyo ng Allah para gabayan ka, ikaw ay nasa matinding kapahamakan. Ibig sabihin, hindi ka Muslim, hindi ka guided. Nabubuhay ka sa mundo na ang basehan mo ng tama at mali ay hindi nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil
hindi mo nakilala ang sugo na ipinadala sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa dinabi-nabi ng mga tao sa mundo, makilala mo na ang sugo pala na ipinadala sa iyo ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dala niyang mensahe, ibig sabihin malaman mo kung sino yung sugo na pinadala sa iyo, na malaman mo kung ano ang dala-dala niyang mensahe. Siyempre, ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paniniwala sa kanyang mga ipinahayag at ang pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Naniniwala tayo sa sinasabi ng mga sugo at propeta at sinusunod natin yung kanilang mga ipinag-uutos dahil sila ay sugo. Hindi yan sila nagsasabi ng galing lang sa kanilang mga sarili. Bagkus ay galing yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang sinabi nilang halal o pinapahintulot, ibig sabihin pinahintulot yan ng Allah. Kung ano ang sinabi ng mga sugo at propeta ng mga haram o mga bawal, ibig sabihin yan ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinag-utos ng Allah na sabihin niya yun sa mga tao. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagpapatuloy ng sinabi o ng kahulugan ng sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sapagkat walang landas tungo sa kaligayahan at tagumpay, maging sa mundong ito o sa kabilang buhay, maliban sa pamamagitan ng mga sugo. Gusto mong mabuhay ng masaya? Kahit anong problema, kahit anong pagsubok, hindi ka nadidepress, hindi ka nalulungkot. Bagamat nalulungkot ka pero natural lang. Hindi ito nagdudulot masyado ng mga negatibong bagay sa iyo. Nabubuhay ka ng masaya sa mundo. Gusto mong yan ang mangyari sa iyo. At kapag namatay ka, ang gusto mong maging buhay mo sa kabilang buhay ay masayang pamumuhay pa rin. Paraiso at hindi ang impyerno. Ang kailangan mo ay sundin mo ang sugo na ipinadala sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang paraan upang lubos na makilala ang mabuti at masama maliban sa pamamagitan nila. Sa pamamagitan ng mga sugo at mga propeta na ipinadala ng Allah sa atin, nalalaman natin kung ano ang tama at mali. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ang standard na basihan kung ano ang tama at mali. Ang mga tao meron yan silang kanilang idea kung ano ang tama at mali. Sasabihin nito yun ang tama, sasabihin nun mali ka, ito ang tama sa akin, sasabihin naman ng isa pareho kayong mali, sasabihin naman ng ibang grupo, ako ang pinakatama, kayo lahat mali. Bakit? Dahil ang tao meron yan silang sari-sariling idea kung ano ang tama at mali. At yan ang nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Dahil pare-pareho silang nag-declare na sila ang tama. Pero kung ang mga tao ay nagkaisa sa itinuro ng sugo, hindi sila mag-aaway-away. Kapag sila ay nagtatalo-talo, o sige, para walang away, para walang talo, tingnan natin kung anong nasa Quran at sa Sunnah. Ano bang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung anong nandun, yun ang tama. Huwag na tayo mag-away. Kasi puro tayo walang alam. Ganun ang magiging standard ng mga tao. Kaya, mayroong malinaw na basihan ng tama at mali ang tao kapag nakilala niya ang sugo na ipinadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din sa pagpapatuloy ng sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Si Ibnul Qayyim ay isa yan sa mga tanyag na scholar ng Islam noong kanyang kapanahunan. At siya ay estudyante ng isang napakatanyag din na scholar noon ng Islam na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ngayon, sa pagpapatuloy ng sinabi niya, at hindi kailanman makakamit
ang kasiyahan ng Allah maliban sa pamamagitan nila. Anong ibig sabihin? Hindi mo makakamit yung pagkatuwa sa iyo ng Allah. Di ba lahat tayo gusto nating matuwa sa atin ng Allah? Kasi pag natuwa sa atin ng Allah, kaaawaan niya tayo at hindi niya tayo paparusahan at papapasukin niya tayo sa paraiso. Pag nagalit sa atin ang Allah, kasi puro kasalanan ginagawa natin, delikado ang lagay natin. Ang gusto natin, matuwa sa atin ang Allah. Hindi mo malalaman kung ano ang gagawin mo para matuwa ang Allah sa iyo, maliban na lamang sa pamamagitan ng mga sugo at propeta na ipinadala sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ang mabuti sa mga gawa, pananalita at pag-uugali ay walang iba kundi ang kanilang patnubay at ang kanilang dinala. Sila ang tamang sukatan kung saan sinusukat ang mga salita, gawa at ugali. Ibig sabihin, para matukoy nga natin kung ano ang pinakatama, ang sukatan ay kung ano ba ang itinuro ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagsunod sa kanila, naihihiwalay ang mga taong nasa tamang landas mula sa mga naliligaw. Sa pamamagitan ng mga itinuro ng propeta, kaya mong matukoy kung sino ang guided at sino ang naliligaw. Meron kang basihan. Pag tinanong ka, paano mo naman nasabing yung grupong yun ay guided at itong grupo na ito ay naliligaw? Ang sasabihin mo, kasi bumase ako sa kung ano ang itinuro ng sugo. At yung sugo na yun, nagsasalita lang naman yun base sa kung ano ang mensaheng ibinaba sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang mayroong malinaw na basihan, na guidance, ay ang mga Muslim. Bakit? Dahil nakilala nila ang sugo na ipinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangangailangan sa kanila ay higit pa kaysa sa pangangailangan ng katawan sa kaluluwa nito. Ang katawan natin, kailangan niya ng kaluluwa para mabuhay. Pag kinuha na yung kaluluwa natin, itong katawan na ito, mamamatay na yan. Yan ay pangangailangan ng katawan natin. Pero sinasabi ni Ibn Tayyib, mas kailangan pa natin ang sugo kaysa sa kaluluwa. Kasi kapag hindi ka naniwala sa sugo, hindi ka guided, yung kaluluwa mo at ikaw ay itatapon yan sa impyerno. Kaya, ng mata sa liwanag nito, kailangan ng mata ang liwanag para makakita, pero mas kailangan natin ang guidance ng mga sugo at ng kaluluwa sa buhay nito. Kaya anumang uri ng pangangailangan ang maisip, ang pangangailangan ng tao sa mga sugo ay higit na mas matindi kaysa rito. Mag-isip ka ng pangangailangan mo. Ano mang maisip mong pangangailangan, mas matindi dyan ang pangangailangan mo na makilala mo ang sugo ng Allah na ipinadala sa iyo para ikaw ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga sugo at propeta, sila ay mayroong mga misyon, sila ay mayroong mga tungkulin na kanilang tinutupad. Na yun na ang pinakamahalagang misyon, yun na ang pinakamahalagang tungkulin dahil ang Allah mismo ang nag-atas sa kanila na gawin yung mga tungkulin na yan. Ang una dyan ay ang ipaalam sa mga tao kung ano ang naiibigan ng Allah at kung ano ang kinasusuklaman ng Allah. Ano bang malay natin kung ano ang gusto ng Allah? Alam, nilalang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang malay natin kung anong gusto niya ipagawa sa atin? Ano bang malay natin kung ano ang ayaw niya at gusto niya? Pero nang dumating ang sugo, nalaman na natin ang gagawin natin. Nalaman natin kung ano ang gusto ng Allah at kung ano ang
ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga nabubuhay sa panahon natin, o sa iba kahit sa anong panahon, na hindi nila nakilala ang kanilang sugo, hindi nila alam kung ang ginagawa ba nila ay kinatutuwaan ng Allah, at hindi rin nila alam kung kinasusuklaman ba ng Allah yung kanilang ginagawa. Wala silang malinaw na basihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ibig sabihin, usugo ang tinatawag dito ng Allah ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iparating mo ang ipinahayag sa iyo mula sa iyong Panginoon. At kung hindi mo ito gagawin, hindi mo na iparating ang kanyang mensahe. Kaya't malinaw na ang pangunahing layunin ng mga sugo, kaya sila isinugo, ay iparating sa mga tao yung mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, ayahsabul insanu ayyudraka suda. Iniisip ba ng tao na siya ay pababayaan na lamang ng walang layunin o pananagutan? Maraming mga tao ang nag-iisip niyan. Yung mga taong hindi naniniwala sa Allah, yung mga taong hindi naniniwala sa Day of Judgment. Ang akala nila sa sarili nila ay pinabayaan lang sila sa lupa na mabuhay. At walang layunin ang kanilang buhay. Kaya sila mismo ang nagsasabi kung ano ang layunin ng buhay nila. Tayo, pag sinabing ano ba ang layunin ng buhay natin, ang sinasagot natin, di kung ano yung sinabi ng Allah na layunin ng buhay natin, bakit tayo nilalang ng Allah? Ang sabi sa Quran, nilalang niya tayo para sambahin siya, yun ang layunin ng buhay natin. Pero ang mga taong hindi naniwala sa sugo, hindi nila yan masagot. At kung sasagot yan sila base sa sarili nilang idea. At yan ay napakamasaklap na pangyayari sa isang tao. Hindi niya alam kung bakit nasa mundo siya, at hindi niya alam kung anong kahihinatnan niya kapag siya ay namatay. Dahil ang inaakala niya wala siyang pananagutan. Mabuhay ka lang sa mundo, gawin mo ang gusto mo, pag namatay ka wala kang pananagutan. Yan ang iniisip ng ibang mga tao. Pero ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Iniisip ba ng tao na siya ay pababayaan na lamang ng walang layunin o pananagutan? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. At tunay na kami ay nagpadala sa bawat sambayanan ng isang sugo na nagsasabi, sambahin ninyo ang Allah at iwasan niyo ang mga huwad na Diyos-Diyosan o mga tagot. Mga binamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pang tungkulin ng mga sugo at propeta, iqamatul hujjati 'ala al-bashari bi irsal ar-rusul. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sugo at propeta ay gumagawa ang Allah ng ebidensya laban sa mga tumangling sumamba sa Kanya. Anong ibig sabihin? Wala tayong maipapatwiran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Hindi pwedeng sabihin ng isang kafir, ng isang hindi Muslim sa Allah sa Day of Judgment, Ya Allah, hindi kita nasamba kasi wala man nagsabi sa akin na sambahin ka. At hindi ka naman nagpadala ng sugo, hindi ka naman nagpadala ng propeta para sabihin sa akin na sambahin ka. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sugo at propeta, nawawalan tayo ng katwiran sa harap niya sa Day of
Judgment. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Sila ay mga sugo bilang mga tagapaghatid ng mabuting balita at mga tagapagbabala, upang ang mga tao ay hindi magkaroon ng maipangangatwiran laban sa Allah matapos pagdating ng mga sugo. Ang halimbawa niyan, pinalo mo yung anak mo. Sabi, hindi ka sumusunod sa utos ko. Sabi nung anak mo, sandali, hindi mo naman ako sinabi na yung ganyan yung rules. Sa Day of Judgment, hindi mo yan pwedeng gawin. Kasi nagpadala na nga ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo, wala ka nang maikakatwiran. Alam mo na, na-inform ka na. Kaya nga, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sa tuwing may isang pangkat na ihahagis dito sa impyerno, tatanungin sila ng mga tagapagbantay nito, hindi ba may dumating sa inyo na isang tagapagbabala, sugo o propeta? Sila ay magsasabi, oo, tunay na may dumating sa amin na isang tagapagbabala, ngunit itinanggi namin siya. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya napakamasaklap ng kalagayan ng tao na inanyayaan sa Islam, sinubukan ng mga Muslim na ipakilala sa kanya ang sugo na ipinadala ng Allah para sa kanya, pero tumanggi. Sa Day of Judgment, siya mismo ang magsasabi doon sa tagapagbantay ng impyerno, meron naman talagang ipinadala sa amin na sugo, pero tinanggihan lang namin. Yun ang masaklap. Sila mismo ang aamin sa kanilang pagkakamali. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nawa ay dagdagan niya tayo ng kaalaman, at nawa ay gawin niya tayong sumusunod sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin niya tayo mga Muslim hanggang sa tayo ay bawian niya na ng buhay. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit kailangan ng tao ang mga sugo? At bakit masaklap ang mangyayari sa tao na hindi niya kinilala ang sugo na ipinadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yan ay dahil sa kabilang sa mga tungkulin ng mga sugo ay ipaalam sa mga tao ang tinatawag na al-umur al-ghaibiyya. Pag sinabing al-umur al-ghaibiyya, yan yung mga bagay na hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, hindi natin nahawakan. Subalit, nalaman natin dahil ipinaalam sa atin ng Allah sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Ano bang malay natin na mayroong paraiso at impyerno? Ano bang malay natin na mayroong Allah? Ano bang malay natin na mayroong mga anghel? Ano bang malay natin na mayroong mga pagtatanong sa ating mga gawain sa Day of Judgment? Pero sa pamamagitan ng mga sugo ay naipaalam sa atin, at yan ay dahil sa awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa, sa pamamagitan ng mga sugo at propeta ay nalalaman natin kung paano tayo magpapadalisay sa ating mga kasalanan. Kailangan natin maging malinis sa mga kasalanan na nagparumi sa atin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin."
na binibigkas sa kanila ang kanyang mga talata. Nililinis sila at tinuturuan sila ng aklat at karunungan. Samantalang noon sila ay nasa malinaw na pagkaligaw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga propeta sila ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ilabas ang mga tao mula sa dilim ng pagkaligaw patungo sa liwanag ng patnubay. Ganoon din ang mga sugo at propeta, sila ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magbigay ng babala sa atin at linawin sa atin kung ano ang realidad ng buhay sa mundo. Maraming mga taong hindi nila alam o kinakalimutan nila ang realidad ng buhay sa mundo. Ang buhay sa mundo ay pansamantala. Yan ang realidad ng mundo. At pagdating mo sa Day of Judgment, hahatulan ka ng Allah base sa kung ano ang ginawa mo dito sa mundo. Yan ang realidad ng buhay sa mundo. Kung para saan yan. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga sugo at propeta, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipinaalam yan sa atin na kaya pala tayo nabubuhay dito sa mundo para maghanda tayo. Gamitin natin ang mundong ito para paghandaan ang kabilang buhay. At ito ay pansamantala. Hindi pala dapat na hahagarin ko ang mga kaligayahan dito sa mundo kahit sa pamamaraan na ipinagbabawal na ng Allah. Dahil nakuha ko man yan, mawawala din yan sa akin. At dahil sa gumawa ako ng mga ipinagbabawal, sa kabilang buhay pala, doon ako itatapos sa impyerno, wal'iyadu billah. Yan ang realidad ng buhay sa mundo. At alhamdulillah, alam natin yan. Bakit? Dahil kilala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subalit, matapos nating makilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya nga tayo ay mga Muslim dahil kilala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong silbi ng pagkakilala natin sa kanya kung ibabaliwala rin natin ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang nararapat sa isang Muslim, pinagsisikapan niyang alamin kung ano ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran at Sunnah. At kapag nalaman niya na yun, pinagsisikapan niya itong sundin. Dahil kung hindi mo yan gagawin, kilala mo nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo naman sinusunod, anong silbi na nakilala mo siya? Kaya ito ay paalaala sa ating mga sarili na kung gusto talaga natin makinabang sa ating pagkakakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsikapan natin sundin ang kanyang mga katuruan at manatili tayong mga Muslim hanggang sa tayo ay kunin na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikum al-karim, fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك ورد كيد الأعداء في نحورهم وفرق شملهم وبدل قوتهم وانصرنا عليهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه